Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-17 kabanata ng mga gawa at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Basil. Bibigyan po natin ito ng pamagat na ang ebanghelyo na yumayanig sa langit at lupa, kalangitan at lupa. Saan man magpunta si Pablo, siya po ay nakaranas ng pag-atake mula sa mga tao. At sa bawat pag-atake ay lumilipat po siya sa ibang lugar. Makikita po natin ang pattern na ito sa libro ng mga gawa. Hindi po katulad ng inaasahan na kung saan man po siya magpunta ay tinatanggap ng lahat si Kristo. Dahil kung tutuusin, naroon pa rin ang pakikipaglaban sa hukbo ng kaaway. Unang bahagi ay verse 1 hanggang 15. Sa pagharap ng bawat pag-atake, tayo ay nagbibigay ng pagpapanibagong buhay o revival. Ang talatang ito ay tungkol po sa pagpunta ni Pablo sa Amphipolis. Siya ay dumadaan lamang po sa lugar na iyon, sabi sa Biblia. Sa pagdaan dito ay hindi po iniwasan ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pagkatapos mula sa Amphipolis ay dumaan din po siya sa Apollonia. Pagkatapos ay sa Thessalonica. Makapapansin natin dito na si Pablo ay mayroon pong gawain. Lagi po niyang hinahanap ang sinagoga ng mga Hudyo. Kaya naman po para kay Pablo, kailanman ay hindi po niya nakaligtaan ang gawain ng Diyos. Kahit saan man po siya magpunta, naroon na naghahanap po siya ng iglesia ng Panginoon. May mga pagkakataon na kung tayo po ay pumupunta sa mga lugar-lugar, naghahanap po tayo ng iglesia, pagkatapos sasabihin natin, ito ay napaka-tradisyonal na iglesia. Ngunit para kay Pablo, hindi po niya alintana ang ganitong mga kaisipan. Dahil ang nais niya ay ang dalhin ng mga tao sa Panginoong Hesus. Sa atin pong pagpunta sa iba't ibang mga lugar, hindi po dapat tayo maging apektado ng kanilang mga tradisyon, pakiramdam o kaya atmosfera ng lugar na iyon. Dapat po tayong maging katulad ni Pablo. Doon ay pinakita at pinaliwanag po ni Pablo ang tungkol sa Panginoong Hesus, ngunit hindi po siya nakipagdebate o kaya ay nakipag-away. Siya po ay katulad ng isang rabbi. At itinuro po niya ang tungkol sa Biblia. Nagkaroon po siya ng diskusyon sa mga tao. Maaring may mga pagkakataon na sa ilalim nito ay may mga pagdedebate pa rin, ngunit ito ay ayon pa rin sa katotohanan. At kanya pong ipaniliwanag ang pagdurusa na naranasan ni Kristo. Siya ay nagtuturo ng ilang mahalagang katotohanan tungkol sa Biblia. Isa po doon ay ang katotohanan na si Jesus ay kailangang magdusa, ngunit siya ay muling nabuhay. Ito po ay pundasyon na siyang sumusuporta sa bawat pananampalataya ng bawat iglesia at kung paanong tayo sa pagtanggap nito ay matatanggap din po natin ang kasaganaan ng Panginoon. Kanya pong pinaliwanag ang pagdurusa ni Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay. Ito ang Kristo na kanilang hinihintay. Kaya't kung si Kristo ay hindi po namatay, wala pong ibang paraan upang mapagtagumpayan ang mundo. Dahil tanging sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus na tayo po ay maibabalik sa kaharian ng Diyos.
Katulad po ito ng pagkalunod na tanging ang isang tao na hindi nawala sa tubig ang siyang makapag-aahon sa isang taong nalulunod. Sa parehong paraan, tayo po ay iniligtas ng Diyos sa pagkalunod mula sa kamatayan. Sa kahit anuman pong batas sa mundo, ang lahat ng mga gawain sa mundo ay hindi na po maipapataw pa sa mga namatay na. Kaya naman po sa atin pong pagkakamatay kasama ni Kristo, wala na pong anumang gawa ng kaaway o kaya ng mundo ang makapagpipigil sa atin. Sa atin pong pagkamatay at muling pagkabuhay kasama ni Kristo, ang buhay po na mayroon na po tayo ay uri ng buhay na kasama ang Panginoon. Kaya sa espiritual na mundo, kung titignan po natin, sa pagkakaligtas na natanggap kay Kristo, ang hindi na po natin nakikita ang kasalanan o kaya ay mga sumpa. Itong pag-asa na kaya po nating panghawakan kasama si Kristo. Ito ang pag-asa na ibinibigay ni Mesaya, binibigay ng Panginoong Hesus. Kung tutuusin, si Pablo ay napakagaling, napakabuti. Alam niya kung ano ang mayroon sa Biblia, kahit ang nasa libro ng Isaiah. Na kung mayroong magtatanong sa kanya ay alam niya po ang mga libro. Marami nagbabasa ng libro ng Isaiah, ngunit hindi na ilaalam na tungkol po ito sa Panginoong Hesus. Ngunit ngayon ay naunawaan po nila dahil kay Pablo. Ngunit maaring hindi pa rin po nila maunawaan ang iba pang bahagi ng salita ng Diyos. Kaya naman doon, si Pablo ay nagkaroon po ng malakas na impluwensya sa maraming tao doon. Hindi lang pong mga Hudyo, kundi maging din ang mga taga-Europa. Siya ay nagkaroon po ng impluwensya sa kanila. Ngunit ang mga Hudyo, yung ibang mga leader doon, sila po ay napaka-tradisyonal. Kaya naman higit na nagiging sikat pa si Pablo at sila ay nagtataka. At sinusubukan po nila na siraan si Pablo. Kaya naman po sila ay naghahanap ng iba pang kasama sa marketplace para siraan si Pablo. Nabanggit po dito ang tungkol kay Jason. Si Pablo po ay nakatira sa kanyang bahay, sa kanyang tahanan. Pagkatapos si Paul at Silas ay nagbabahagi ng salita ng Diyos doon. Pagkatapos si Jason ay naroon.
May mga taong nagrereklamo doon ay upside down, ngunit ang atin pong kaisipan ay dapat na down, up, down, upside. Ibig sabihin, tayo ay magdadala ng pagbabago sa mundo. Dapat na magbigay pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Ang mga propesiya sa libro ng Isaias ay nagbabahagi po sa atin na ang mga bulag ay muling makakakita, ang mga bingi ay pakinig at ang espiritu na ito ng pag-asa ay atin din pong matatanggap. At sa atin pong mga buhay ay kaya din po tayong gamitin ng Diyos. Sa nakaraang uri ng buhay na mayroon si Pablo, sino mag-aakala na siya ay gagamitin ng Diyos? Maraming pagkakataon na iisip po natin, lalo na pag nakakausap ang ibang mga tao, paano kaya ang nagawa ng taong ito na maglingkod sa Diyos? O kaya paano sila makapaglilingkod? Sa akin pong paglilingkod sa Mercy sa House at sa mga nakakatanda, nakikita ko ang maraming mga himala. Mayroong isang kapatid, marami nagtataka kung paanong siya ay nakapaglilingkod sa Diyos. Ngunit magaling po siyang magsalita, magaling siyang magbahagi ng salita ng Diyos at marami pong mga kapatiran ang nadala sa Panginoon dahil sa kanya. At sa Mercy House, nakikita ko naman ang mga special treasures. Marami po sa kanila ang akala natin ay dapat natin silang alagaan, ngunit sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, dahil sa kanilang paglilingkod ay marami po ang tumatanggap sa Panginoon. Sila po ay nagbibigay ng pagbabago, nagdadala ng pagbabago at pag-asa sa maraming mga tao. At si Pablo man din ay mayroon pong ganitong kapangyarihan. At marami mga tao ang nag-aako sa kay Pablo. Maaring may mga pagkakataon na nakakakita po tayo ng maraming pag-atake sa internet. At alam po natin na ito ay mga pag-atake mula sa iba't ibang mga tao. Atin naman pong ginagawa ang nais ng Diyos. Sa nababasa po nating kabanata, makikita po natin ang maraming akusasyon laban kay Pablo. Kanilang sinasabi na kanila pong hindi sinusunod o kaya kanilang nilalabag ang utos ni Caesar. Na para po bang sinasabi na si Pablo ay nagtuturo o kaya ay nagtataas ng iba pang hari. Ngunit ang sinasabi naman ni Pablo, ang hari na kanyang tinutukoy ay para sa bawat tao. Itong nakaraang 2 linggo, maraming mga taong nagbibigay patotoo tungkol sa kanilang buhay sa marketplace. Meron pong isa na sa insurance industry.
mayroong mga tao na hindi tapat sa kanilang pagbebenta at nagkaroon po siya ng paghihirap kung ano ang dapat na gawin. Ako man din ay nagtrabaho sa insurance industry dati. Madalas, kung gusto mo ng mabilisang trabaho, ay gagawa ka din ng mga paraan na hindi tama. At ako man din ay may ganitong paghihirap noon at hindi ito ang tamang gawin. Ngunit dahil sa Panginoong Hesus, dahil ang Panginoon ang akin pong Diyos at Hari, kahit na ako ay nahihirapan, dahil ito ay isang illegal na bagay, maaari din ako makulong sa paggawa nito. Iyon ay hindi tamang gawin. Ang Panginoong Hesus ang atin pong Hari. Kaya sinabi ko din sa kliyente na hindi ko dapat gawin ang maling gawain na iyon. Madalas sa pagsunod po natin sa paggawa ng kalooban ng Diyos, higit po nating mararanasan ang kabutihan ng Panginoon. Sa karanasan ni Pablo, sa tuwing siya ay humaharap sa mga sinagoga, ay marami po ang tumutuliksa sa kanya. Kahit na kanya po kung ginagawa ang kalooban ng Diyos, marami pa rin ang kumakalaban sa kanya. Ngunit gayon pa man, kahit saan man po siya magpunta, ay pinipili niya pa rin pong harapin ang mga sinagoga, lalo na ng mga Hudyo. Nabanggit na kanya pong hinarap ang mga taga-Thessalonica at sinabi po dito na bukas ang kanilang isipan kung kaya naman meron silang pananabik sa pakikinig kay Pablo at kanilang tinanggap ang Panginoon. Mayroon pong isang bagay na dapat po nating matutunan mula sa kanila. Dahil kani pong inaaral ang salita ng Diyos araw-araw, upang malaman kung ito po ba ay mga katotohanan. Kaya sila ay nakinig kay Pablo. At sila ay naantig dahil ang lahat ng kanyang sinasabi ay totoo. Sa pagbabasa po natin ng salita ng Diyos, ang Diyos ay personal na mangungusap po sa atin at lalo po tayong mapapayaman, lalo po tayong masasagana dahil ang bawat katotohanan ay mula po sa salita ng Diyos. Sa orihinal na teksto, lalo na sa Grego,
Ano pong ibig sabihin ng katotohanan? Ibig sabihin ay covering. Ito ay tila pagsasabi na naroon na ang katotohanan ngunit kailangan pa rin po nating hanapin. Katulad ni Pablo na kailangan niyang hanapin ang katotohanan ng Diyos kung kaya naman ibinabahagi niya po ito sa mga tao. Kaya naman sa ating higit na pagbabasa ng Biblia ay higit dapat ang ating pagdanais na maunawaan at matanggap ang mas marami pang salita mula sa Biblia. Nang kami nasa Canada, naalala ko minsan si Pastor Joshua ay nagtuturo, nagpipreach. Pagkatapos ay akin din pong tinitignan kung totoo nga bang kanya sinasabi. Dahil madalas po nating sinasabi na wala ng espiritu ng kamatayan ang muling nabubuhay. Ngunit bakit pagdating kay Samuel ay naroon ang espiritu niya na nangusap muli? Ngunit sabi ni Pastor Joshua, may mga pagkakataon o kaya ang sinasabi ng katotohanan ng Diyos ay dapat po tayo maging maingat lalo na sa pakikipag-usap sa mga espiritu. Ang kanyang sagot ay nagdala po ng malaking impluwensya sa aking buhay at akin pong binalikan ng Biblia. Dito, sinasabi po na ang mga Hudyong taga-Tesalonica ay bukas ang kanilang isipan kumpara sa mga tao. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong nasa Berea kumpara sa mga nasa Tesalonica. Sabi po sa verse 13, subalit nang mabalita ng mga Hudyo sa Tesalonica na pinapangaral ni Pablo sa Berea ang salita ng Diyos, sila ay nagpunta roon sinulsulan ng taong bayan upang gumawa ng gulo. Si Silas at si Timoteo ay nanatili po sa lugar na iyon upang idisipulo ang mga tao, ngunit si Pablo ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay patungo sa Athens. At sa kanyang pagbabahagi ng salita sa Atenas, napansin po niya na malaki ang kanilang pangangailangan kung kaya tinawag niya din si Timoteo at si Pablo. Sunod na bahagi, mula 16 hanggang matapos, humingi ng tawad, sumamba, at papurihan ang tunay na Diyos. Nang si Pablo ay nakarating sa Atenas, kanya pong napansin na ang lahat ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya po sinabi, sila ay mamamatay, sila ay mapaparusahan. Bagkus ay napansin ni Pablo kung paanong talagang nais nilang hanapin ang Diyos. Mayroon silang puso na gustong hanapin ang Diyos. Kahit ang mga Hudyo ay hindi ganito kasigasig sa kanilang paghahanap sa Diyos, di tulad ng mga taga-Atenas. Ang aking nanay ay lagi pong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan noon, laging nagsusunog ng insenso, at ako ay labis na nag-aalala. At lagi kong nasa isip na kung siya makikilala niya ang Panginoon, siguro iyon ay maganda din dahil ganito siya kasigasig sa paghahanap sa Diyos.
Sa parehong kaparaan, ganito din po ang napansin ni Pablo sa mga taga-Atenas. Si Pablo ay naroon na nakikipagdebate sa maraming mga tao dahil ang bawat nangangailangan ay nais po niyang bigyan ng salita ng Diyos. At doon ay mayroon pong mga scholar, mga stoic na tao. Sila po ay mga tao na nagtuturo na basta't masaya ka, iyon ay tama na. Sinabi po dito ang mga pilosopong Grego, mga Epicureo at Estoico. May mga nagtuturo sa kanila na dapat silang sumamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. At dito, para kay Pablo, ito po ay napakalaking hamon para sa kanya. Naranasan na po ba natin ito na nais nating dalhin ang salita ng Diyos, ngunit may mga kakilala po tayo na may ibang paniniwala? Ganito po ang naranasan ni Pablo. Sinasabi po dito na marami ang nagtataka at gusto pang malaman ang marami tungkol sa salita ng Diyos. Dito ay binahagi ni Pablo ang tungkol sa Panginoon na siya ay hindi nakatira sa templo na gawa lamang ng tao dahil ginawa niya ang lahat at nasa kanya na ang lahat. At siya ay nagbibigay buhay, nagbibigay ng hininga sa tao, nagbibigay ng espiritu sa tao. Mula sa panahon ni Adam hanggang po sa ngayon, sa kasalukuyan, sa atin pong patuloy na pagsasabuhay, alam po natin na ang Diyos ay kasama po natin. Madalas kung tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, maaring may mga nagtatanong, kailangan nila ng ebidensya, kailangang makita kung sino ba ang mga Diyos-Diyosan, at marami pang mga pagtatanong.
Ngunit dapat po nating sampalatayanan na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay ang buhay na Diyos. Hindi man po natin makita sa pisikal na aspeto, ngunit alam po natin na siya ay tunay at siya ay buhay. Dapat na magkaroon ng pagbabago. Maaring sa pagkakataon ngayon, ikaw ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ngunit dapat mo nang makilala ang Panginoon. Dahil darating ang araw na ang Panginoon ay husgahan ang lahat. At sabi sa verse 31, itinakda niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Ito ay sapat ng ebidensya na ang Panginoon nga ay tunay na buhay. Na siya ay kasama po natin. Siya ay buhay na Diyos. At siya ay makikilala po natin. At maaari din po nating matanggap ang muling pagkabuhay, muling pagkaligtas na Kanya pong ibinibigay. Ngunit mayroon pa rin mga tao na nakikinig kay Pablo at siya ay tinutuligsa saka umalis sa kanyang presensya. Sabi sa verse 34, may ilang sumama naman sa kanya at sumampalataya sa Diyos, kabilang dito sina Dionisio, nakaanib ng kapulungan ng Areopago, isang babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Isa po sa kanila ay mataas ang katungkulan at si Damaris naman ay kilala din pong babae. Kung tutusin ang salita po ng Diyos ay buhay na salita. Kaya maaari po nating piliin na makinig. At ang pinaka-importante din po sa lahat ay ang magsisi sa bawat kasalanan dahil sa pagsisisi ay atin pong matatanggap ang panibagong buhay. Tanging salita ng Diyos ang mayroong kapangyarihan. Sa atin pong pagtanggap ng kanyang salita, matatanggap din po natin ang muling kaligtasan, muling pagkabuhay. Nang ako ay nasa Vancouver sa Chinatown, sa magazine shop po doon, meron po akong tinitingnan na comic book. Dahil sa Vancouver, ang mga comic books na ito ay may kamahalan. Pagkatapos mayroon pong isang lumapit sa akin. Ngunit sa akin pagtingin, parang wala namang ibang tao. Hanggang sa nakita ko ang isang matandang babae na may pagkakuba. At binigyan niya ako ng tract, gospel tract. At sinabi sa akin na mahal ako ng Panginoong Jesus. At tinanggap ko naman iyon. At iyon ang unang beses na ako'y nakarating sa iglesia dahil sa gospel tract na iyon. Pagkatapos sa aking pagpunta sa iglesia ay na may nagbahagi ng salita ng Diyos, pagkatapos ako'y naniwala. At doon ko napagtanto na ang Diyos nga ay ang tunay na Diyos. Dahil kanyang ginamit ang kubang babaeng ito upang ako ay maligtas. Ang babaeng ito ay matagal nang naglilingkod at nagbabahagi ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa katandaan at dahil sa kanyang pagkakuba ay hindi na po siya makarating sa maraming mga lugar, kung kaya nagpupunta lamang siya sa magazine shop. At dahil sa buhay ng katulad niya ay naligtas ang katulad ko. Katulad po ni Pablo, maaari din po tayong makapagbahagi ng salita ng Diyos sa maraming mga tao at magbigay kaligtasan sa kanila. Naway magawa natin ang kalooban ng Diyos, atin pong purihin ng Panginoon.